At dumako tayo, no? Naku, eto si Toby Tiangco. Di ba namamayagpag si Toby Tiangco, mga bossing, doon po sa Congress? Namamayagpag si Toby Tiangco eh. Eto ho, merong ibinabalita dito tungkol sa kanya. Grabe oh. Sabi dito, mga bossing, base po sa balita ng Bombo Radio o Bombo Network News, 529 million budget insertion. Ang malaki din ito ha, kalahating bilyon din ho ito, no? Lagpas kalahating bilyon, mga bossing, no? 529 million budget insertion ni Representative Toby Tiangco ibinunyag ni Representative Garbin. Garbin ba to? Garin. Garbin, Alfredo Garbin, no. Bumwelta si ako, Bicol Party List, Representative Alfredo Garbin, kay Nabotas Representative Toby Tiangco, kung saan ibinunyag nito na mayroong 529 million budget insertion din ito noong 2025. Ayan na, naglalabasan na ng kanilang mga baho. Ano ho? Ginawa ni Garbin ang revelasyon matapos itong paulit-ulit na inakusahan si dating Appropriation Panel Chair Saldico na nagsingit ng pondo sa 2025 national budget. Alam niyo ho, kagandahan dito, mga bossing, kung mag-away-away sila, no, kung magkagulo-gulo sila, naglalabasan ho ng baho eh. Sino panalo ho dito? Panalo ho tayo dito, mga kababayan, mga mamamayang Pilipino. Kasi ho, nakikita natin, nalalaman natin yung kanilang baho. Babanat itong isa nito, babanatan naman siya, re-resbakan naman, tapos maglalabasan ng mga ebidensya. Sino po ang panalo? Makikita ng Pangulo. Alam niyo naman po ang Pangulo. Di ba? Walang kinakampihan yan. Kung ikaw ay kaalyansa namin, wala kaming pakialam. Basta ikaw ay may issue na nagnanakaw sa pondo ng bayan, etc. O kung ganito mang may mga kalokohan kang ginagawa, yari ka sa Pangulo. Yan po, mga bossing. Kaya wag tayong yung sasabihin na, wala na, hindi na tayo sama-sama, hindi na tayo Kailangan sama-sama. Pero mas okay po yung ganito na talagang nagsisilipan sila, naglalabasan ho sila ng baho, mga bossing. Di ba? Pag inisa-isa ni Pangulo yan, nakita, totoo nga yung sinasabi nito, sibak ka. Totoo nga yung sinasabi nito, kulong ka. Imbestigahan yan. Di ba? Sabi ni Arman Raquinho, tama, PBBM lang ang malakas. Sinabi ni Garbin na 529 million budget insertion. Laki ha? Halos kalahating bilyon. Ni Tiangco, nasa 65% to 70% dito ay napunta sa flood control project sa Nabotas. Naku, mukhang bumabaha pa din sa Nabotas Sabi ni Malu Siron, bakit ganyan sila? Batuhan ng kanilang mga salita at patutsada. Kakapal ng mga mukha nila, hindi na nahiya at nakonsensya. Okay nga ho yun. At least nalalaman ng mamamayang Pilipino yung mga baho nila. Hindi yung kagaya magkakakampi din na nagtatakipan. No? Pagtatakpan ko to kasi kakampi ko to. Kaalyado ko to. Hindi yung ganun. Eto, talagang, batuhan kayo, makita, ayun, binato ni ganito, ni congressman, yung tapos may kasamang ebidensya, investigahan yan. Diba? Ganun lang. Mapapadali po ang paghuli, mga bossing, doon sa mga korap na politiko. Mapapadali po ang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Inihayag ni Garbin, walang basehan, misleading ang alegasyon ni Tiangco laban kay Representative Ko. Ito naman kasing si Saldico No? Kailangan, kung wala talaga, humaharap na siya, lumalabas na siya, lumalantad na siya, o gumawa siya ng video habang nandun. Ako po ay ganito, nandito sa Estados Unidos, nagpapagaling po ako, etc. At pagka-uwi ko po, sasagutin ko po lahat yan. Abangan niyo po akong ganoon. Di ba? Ito si Saldico, wala din Hindi din nagpaparamdam Iniisip nga nung iba kung nasaan na. Di po ba? Nabatid, may mga proyekto si Tiangco na nakatali sa mga kontraktor na iniimbestigahan ngayon dahil sa pagkakasangkot ng mga maanumalyang flood control projects. Tinukoy ni Garbin ang sentimot, naku po, sa diskaya yan
as SYMS Trading Construction na may hawak ng ilang proyekto ni Tiangco. At insertion na naman. Ay, gaano po kaya talaga kadami ang insertion, mga bossing, ano? Yung mga hindi dumaan ng bycam, pinaalalahanan ni Garbin ang publiko na ang reklamo ni Tiangco sa House Infracom ay na-dismiss na dahil sa mga kinu-question proyekto ay hindi parte ng iniimbestigahan ngayon. Na may kaugnayan sa Ghost Project, ibinunyag ni Garbin na batay sa record ng GAA at bicameral conference kasama umano si Tiangco na nagboto, kaya hindi nito maintindihan kung bakit to kinu-question ito ngayon ng kongresista. Ayan ngayon, may sasagutin si Tiangco, mga bossing. Alam nyo nung election isa din sa sinisi ni Tiangco is yung impeachment daw po ng vice presidente. Kaya daw po natalo kasi si Tiangco yung kumbaga parang campaign manager, kung di ako nagkakamali, nung alyansa. Sinisisi niya yung impeachment daw po ng vice presidente, kaya hindi daw nanalo yung ibang mga nasa alyansa. Ako naman po, sabi ko hindi ganoon yun. Kasi ultimo ho ako. 'Di ba? Ultimo ho ako, mga kababayan. Sabi ko sa inyo nung panahon ng eleksyon, 5 lang ang iboboto ko dito. Yung iba hindi na. Tito Soto, Ping Lacson, yan mga kasama sa mga iboboto ko. Ramdam ko DDS to Ramdam ko DDS ito, mga kababayan. Si Tiangco. Kumbaga para lang, ihinto nyo na kaya siyang impeachment na iyan. No? Ihinto nyo yung impeachment na yan para manalo yung mga alyansa. Ganun yung gusto niyang ipamuka At ang gusto niyang ipamuka sa mamamayang Pilipino na ayaw ng Pilipino yung impeachment. Ganon yung gusto niyang ipamuka sa mamamayang Pilipino. Pero ako naniniwala, mga kababayan, na talagang yung iba doon sa alyansa ay hindi sinuportahan. Hindi sinuportahan ng mga kapwa natin Pilipino. Dahil nga, kagaya nung si Tolentino. Si Tolentino, alam naman natin, namamangka sa 2 ilog. Hindi ko ibinoto yun. Ramdam na ramdam ko na maka-DDS yun. At ang gagawin lang din niyan, mga kababayan, ay kung yung mga ginagawa nung mga senador ni Duterte ngayon. Dadagdag lang din po yan doon sa 19 na bumoto para ma-archive po yung impeachment ni Vice Presidente. Ayan, nagkakalabasan na ng baho. Sabi, Idol, marami pang lalabas na baho, hindi mo ba napapansin tahimik ang Pangulo kapag oras na BBM on the floor? Yari sila ho dyan. Mas mapapadali nga ho ang trabaho ng gobyerno kapag kaganyan.